So, hello mga bossing, no? Gagawin natin ngayon ay kung paano natin gagawin yung ating 1.5 setup gamit itong case ng mga ito. Maliit lang siya, no? Yan. Para lang siya sa washing ah, box. Yan sa likod. So, ito yung kabuuan ng kanyang box sa taas na. Nilagay ko na. So, yung mga parts natin ay siyempre kailangan natin ng queen slot. Queen slot. Tapos yung custom board galing kay Nick custom board. Ayan. Ayan. Nick custom board. Meron nakalandis tayo. Bali ito yung ano niya. Wisnit. Node MCU custom board. And then dinikit ko lang siya sa taas. Ayan. Kita niyo. Sa taas ko siya nilagay para hindi masyadong masikip na. And then dito, ito yung adapter lang sa antenna. So sa kabila, meron tayong EP16 na antenna. Ito nilagay ko, dinikit ko lang dito sa may power supply na 5 amperes. And then, ayan lang. Bali, meron tayong Microtech. Ito. Meron na siyang SEP module. Na halaga nito nasa 4,000 mahigit. Itong namang ECP module nasa 500 plus ang yata to. Ayan. Mayroon na siyang 5 ports tapos plus EP module is EP. Ayan. Then so yung mag-power nito guys ay itong custom board lang niya. Mayroon naman tayong 12 volts doon. Okay lang yan. 12 volts. Dito naman nakalagay is 12 volts at saka 57 volts. So, okay yung 12 volts. Kasi yung input natin dito sa may power supply natin dito sa custom board is 12 volts. 12 volts lang kasing output nitong ating power supply. 5 amps. Then, sunod natin gagawin, ito yung output niya papuntang Microtech. Dito ko siya nilagay. Dito sa may blue. Ayan, merong 12 volts dyan na output. So, dyan ko siya kinuha. Ito yung dalawa na to. Nilagyan ko siya ng ating lead frame. Queen lead frame. So, dito ko siya sinaksak. Ito naman ay para sa ating queen slot. Ito yung sa ilaw din. Maghulog. Ayan. So, tanggalin natin muna itong node MCU. So, dyan niya isaksak. Bali itong dulo na to ay dito dapat magkapareho sila. Ayan. Dito mo siya ilalagay. Hindi pwedeng magaganyan. Dapat ganyan. Madali lang siyang tandaan. So, ngayon ay punta na naman tayo sa ating PC para sa ating configuration. So, siyempre ilalagay muna natin itong Microtech natin. Ayan. So, una ilagay natin itong pin slot. Pin slot natin. Ayan. Saka itong sa lead frame. So, lead frame ito yung lead frame natin. Para may ilaw-ilaw naman siya. So ngayon ay ito namang Microtech natin. So yung power supply niya, ito lang. Yan. And then ito ay para sa internet. Ito yung gagawin kong sa ISP. Then
So ngayon ay saksak na natin ito yung ISP1, ito yung ISP2, then sa ating custom board, then EP, then EP. Itong panglima na ports ay gawin nating LAN ports. So, doon muna tayo sa ating configuration at isasaksak muna natin ito. Set up ko muna guys. Ito nga pala guys ay meron siyang SD card. Ayan. At ito rin ay gagamitin natin pag config. So, ngayon ay punta naman tayo dito sa ating PC. At kailangan natin mag-plus ng node MCU. Open lang natin itong node pluser. So, kailangan din meron kayong driver nito. Click natin yung com, then browse natin yung firmware. Then plus. Hindi ito dapat naka-yes wipe data all. Hindi ito wala tayong babaguhin. Plus natin. So, itong MAC address niya ay makikita naman to sa ating microtext. So, hindi ko na siya ikopya. So, hintayin lang natin. Ayan. Tapos, yung pangalawang bin plus. And then, lagay natin sa no. Then, itong 0, lagay natin sa 2. Plus natin. So, tapos na tayong nag-plus, no? Then, close muna natin to. Then, ilalagay ko muna yung MCU doon sa ating custom board. I-set up ko muna. So, dito, ay kailangan natin mag-reset muna natin ang Winbox. So, open natin yung Winbox. So, kailangan natin muna itong reset bago tayo mag-config. Reset config. So, magre-reboot yung microtik natin. Oh. Yung password ko, tatanggalin ko muna. Kasi na-reset natin, siyempre, nag-iba na yung password. So, dito, wala itong password pag na-reset nyo na. Then, kayo nang bahala magawa ng yung password.
So, ayan. Disconnect muna natin. Disconnect tayo ulit. Enter natin yung password. So, ayan. So, natin gagawin ay change muna natin itong mga interface niya. So, pangalanan natin. Ito, pangalan ko ay SP1. Yung sa taas sa Ether 1 is gagawin ko ISP2. Ito yung sa ICP module na sinasabi ko. Ito. Itong Ether 2, gawin natin node MCU. Then, pangatlo, gawin natin AP. Apat, gawin natin AP. So, gawin natin itong LAN. So, tapos na tayo dito, no? Then, punta tayo sa bridge. Gawa tayo ng bridge. So, natin gagawin is bridge hotspot. Yan. Sunod ay naku, dalawa pa. Bridge LAN. Tapos ilalagay, assign natin yung mga ports doon sa bridge. Sunod sa bridge hotspot. Ether 3 hotspot pa rin. Si Ether 4 hotspot pa rin. Kung si Ether 5 naka-design siya kay bridge LAN. So, na-disconnect tayo kasi na-bridge yung sinagsakan natin ng port. Tapos tayo dito sa bridge. Punta naman tayo dito sa may IP addresses. Gagawa tayo ng address. So, gawin ko dito 10.0.0.1/24. So, interface natin is bridge hotspot. Gawa tayo ng isa para kay LAN 192.168.10.1/24. So, interface natin is bridge LAN. Susunod natin gagawin ay tapos tayo sa addresses. So, punta muna tayo sa IP, DHCP server, and then DHCP setup. So, target natin si bridge LAN. Yan. So, punta na naman tayo dito sa IP, sa hotspot. So, hotspot setup, then bridge hotspot. Dito,
Next lang. Dito sa address pool ay gagawin ko itong 6. Kasi dito natin i-static si node MCU. Gagawin natin 10.0.0.5. So, yan ang gagawin ko. Yan. Punta na tayo dito sa IP pool. Rename lang natin to. Uh, pool LAN. Dito pool hotspot. Punta tayo dito sa may IP DNS. So, gawa tayo ng DNS. Sa akin na 1.1.1.3 and then 1.0.0.3. Allow remote request. So, tapos na tayo dyan. DHCP client naman tayo. So, sa DHCP client, mag-a-add tayo. Unahin natin si ISP1. So, dito guys, dahil dual ISP to, yung gagawin ko dito is use naka-no lang, din naka-uncheck si use per DNS. Apply. Then gawa tayo ng isa. Sa ether 2. Then uncheck natin ito. Then no. Punta tayo dito sa IP firewall. Then dito sa NAT. At tayo ng NAT, source NAT. Sa out interface niya, unahin natin si ISP1. Then sa action, masquerade. And then, lagyan natin ng comment ISP1. Apply. And gawa tayo ng isa. Copy lang natin. Remove natin yung ISP2. And dito, gawin natin itong Ether1 ISP2. Then, punta tayo dito sa may IP. And then sa routes. Sa routes tayo. Yan. Sa gateway, yung gateway kasi nito is same gateway yung gagawin natin. 192.168.1.1 and then percent. Then copy natin itong ito. Kopyahin natin ito. And then paste natin dito sa yung ginawa. Then na-add tayo ng isa. Pareho pa rin. 192.168.1.1. Then lagyan natin ng percent. Then kopyahin naman natin itong si Ether1. Copy. Then paste natin dito. Ayan. So, apply lang natin. Lagyan natin ng comment. Dual ISP. So, silang dalawa, reachable silang dalawa, no? Apply lang natin.
lakihan. Routes. Then, punta tayo dito sa may IP, firewall, then some mangle, dito, lagay natin sa input, then sa in-interface natin, dito natin ilalagay si ISP1. Then sa action, mark connection. Tapos pangalanan natin ito ISP underscore kuan. So naka-check yung pass-through. Then comment natin ito ng input. Apply. Then copy lang natin ito. Copy. Then yung comment, burahin natin. Then input. Ito naman ilagay natin sa ISP2. Yung in-interface niya. Then sa action, ISP2 ito. ISP2. Apply. Ito sa kabila dapat ISP1 nakalagay ito. Yan. Apply. Yan, meron na tayong input. Then, sa output na naman tayo. So, lagay natin sa output. Then dito punta tayo sa connection mark. Lagay natin dito si ISP1. Then sa action, mark routing. Then lagay natin dito na 2 ISP1. So naka-uncheck na yung pass-through natin. Then comment output. Then copy lang natin. Yes. Then comment, burahin natin. Ito, lagay natin 2. And dito naman, ilalagay natin sa ISP2. So apply. Meron tayong output. Then lagay tayo ng accept rerouting. Sa in-interface, ilalagay natin si bridge hotspot. Then sa action accept, then comment accept. Ayan. Yung gagawa tayo ng isa, no? Copy lang natin. Then dito, lagay natin sa bridge lang. Apply. Okay. Then balik tayo sa routes. Routes tayo ulit. Gawa tayo dito 192.168.1.1. Then copy natin yung copy. Then lagyan natin ng percent. Paste. And dito sa distance is 1. And dito sa routing mark, dito na natin ilalagay si ISP1. Then apply. Then gawa tayo ng isa.
copy. Yan. So dito, papalitan natin ito. So palitan natin ng dito. Copy lang natin, then i-paste natin dito. Ito yung distance, gawin natin 2. Ito naman sa routing mark, gawin natin 2. Apply. So reachable silang dalawa. Ayan, meron na siyang dual ISP. So active silang dalawa na. Then only natin gagawin ay punta tayo sa IP, gagawa tayo ng makalimutan natin yung tethering. Post routing. So ito yung anti-tethering guys. So sa out interface natin is hanapin natin itong si bridge hotspot. Then sa action, change TTL. And ito gawin natin itong 1. And comment, TTL. Yan lang gagawin ko. Apply. Then okay. So meron tayong ito. Tapos na tayo sa so dito na naman tayo sa ating so punta tayo dito sa may hotspot natin. Dito na naman tayo sa hotspot. So dito sa MAC address per MAC is dapat 1. So apply. Okay. Then sa server dito muna pala tayo. So yung SD card pala natin ay kailangan nating i-format, no? I-eject muna natin ito, then format tayo. Kasi pag hindi natin na-eject drive, hindi po siya mag-proceed sa formatting. So nag-formatted muna siya. So ayan, tapos na siyang mag-format. And then punta na tayo dito sa may logging. Logging saan ba yun? Sa system logging. So sa logging guys, so gusto ko kasi na lahat ng tapos ito lagay natin sa this yung error para doon siya maglalag. Lahat po ng lag ay doon mapunta sa SD card. Ayan. Apply. Din dito sa action ay ito papalitan nyo to ng this one. DISE1. Ayan. Tapos dito guys ay ito rin ay papalitan nyo ng DISE1. So this one yung ilalagay nyo dito guys ha. Kasi ginagamit natin yung ating SD card. So dito naman lagay natin sa i-check natin itong HTTP chop at saka pub then MAC. Pwede rin naman itong MAC. Sige, lagay natin MAC username. So okay lang yan. No password.
And then, dito parang nakalimutan ako dito. Server. Ah. So, sa user, so dito guys, ay uncheck natin ito. Ano, ito. So, dito, dahil dual EP tayo, gawin natin itong 2. And then, dito sa may per user, limit niya, gawin ko itong 3M slash 3M, then space, then 8M slash 8M, then 512K, 512K, then 30 slash 30. So, ayan. Tapos dito, pangalanan ko to ng 1 pi, 1 pi, and then, so sa script guys, ay hanapin nyo lang dito so dito nyo mahanap yung script guys sa 1 pi GitHub. So dito nyo mahanap, no? Ito yung script. Ayan. Yung scheduler, daily income. Ayan. Yung to the income. And then yung sa wall garden. And dito yung ano, yung script ni ikakopy nyo lang ito. Ito, pindutin nyo lang to. Copy nyo. At ito yung naman yung logout script niya. Ito to. Then hindi ko yung gagamitin kasi meron akong sariling script ni meron ako litong script and then copy ko na lang to. Login script. Ito guys, naka-enable na yung Telegram ko. Ayan. Enable na yung Telegram. Ito yung token ID. And then yung chat ID ko. Ito. So, copy ko lang ito. Copy. Then, punta tayo dito sa ating microtip. Paste lang natin. Then, itong logout script ko. Ito. Kopyahin ko lang. Copy. So, dito tatandaan nyo na gumagamit kayo ng SD card. Ayan. So, pag mayroon kayong SD card, yung ginawa natin kanina na yung ito. Ito. Diba ginawa natin itong na this one. So, dito naman guys, gagawin nyo itong this one. Ayan, this one nakalagay dito. Ito. And then dito sa may logout script naman dito, may nakalagay din. So, yung Telegram meron na. So, okay lang natin. Yan. Then sa
user profile, dito tayo ulit. So nilagyan ko to ng boards limit. Ayan. Tapos gagawin ko kasi dito is maglalagay na naman tayo ng ating dili. Ito. Paste lang natin ito sa saan ba yun? Ito. Paste lang natin. Copy lang natin. Then, punta tayo sa MyClick. Sa terminal. Paste natin dito. Tignan mo na. System. Scheduler. Yung script. Ayan. So, pag na-paste natin ito, dito yan lalabas. Ayan. Meron na siyang receipt, daily income, at saka receipt monthly income. So, yung isa naman, ito, today income, then paste natin. Ayan, lumalabas na yung monthly at saka daily income. So, meron akong ilalagay dito na voucher automatic delete yung voucher natin. Tama na. Dito, voucher, cleaner, and then copy lang natin. Copy. Then, punta tayo sa terminal. Paste natin ito ulit. Paste. Ayan, meron na siyang cleaner. So, dito guys, binabago ko to. Yung cleaner niya. Dito nilagyan ko to ng DISK1 slash. And then apply. So ngayon ay gagawin natin yung titingnan mo natin yung maglalagay muna tayo ng ating portal. Portal muna tayo. So dito guys, kita nyo this one. Then ito ay burahin natin. So plus. So dito ay so dito sa hotspot and then assist. Ayan. Then sa GS sa config. Ito yung sa portal guys ha. Ayan. So makikita nyo dito, nandito yung script. Dito naman is multiple window is nagka-disable, no? Nagka-false. So
So kung multiple window kayo, gawin niyo itong true. And then dito guys, pinapakita ko to, baka magkamali kayo dito. So dito nilagay ko to sa window IP address. Ay nakalagay dito is 10.0.0.5. Yan, yung iba nagkakamali dito. So kung sa Node MCU nyo, ayan, dito. IP server Salises teka muna. So dito guys, pag hindi nag-appear dito yung Node MCU nyo, itong Node MCU, itong Wisnet, ayan, yung Wisnet na yan, yun yung Node MCU nyo. Then pag hindi ito nag-appear, dapat pindutin nyo lang yung reset doon kay Node MCU, yung maliit na button doon. Dalawa yun. Yung isa plus at saka yung isa is reset. Yun ang pindutin nyo para makita itong reset. So dito guys, makikita nyo dito, nakakalagay 10.0.0.253 yung binigay ng IP. So, gawin nyo itong static. Ayan, naka-static na siya. And then, open nyo ulit. Dito, palitan nyo ito ng 5. Ayan, 5. Dito sa baba, kopihan itong MAC address niya. Copy nyo. Then, apply. Then, okay. Kasi yung nakalagay doon sa ating portal is 10.0.0.5. So, hindi po gagana, hindi po sila magkatugma. So, dapat ilagay nyo doon sa ano natin. Punta tayo dito sa hotspot. Then, kuha tayo ng wall garden IP list. Sa wall garden IP list, so accept. And then sa destination address ay 10.0.0.5. Yan. Apply. Then okay. Then pagkatapos niyan, punta tayo sa may firewall. And then punta tayo dito sa may filter rules. Then ang chain natin is input. Then sa source address natin, 10.0.0.5. So yung node. Then sa action guys is accept. Ayan. So, IP banding naman tayo. So, dito sa house. Sa house guys is ito yung sa ating node. Kita nyo dito yung IP address niya is FC5, FC5, yung last dulo is 6C4. So, ito yun. So, make binding. Tapos dito, palitan nyo ito ng 5. Ayan. 5. Then dito naman, sa regular gawin itong bypass. Then, apply. Okay. Tapos sa IP binding, ayan, meron na tayong na-bind na siya. So, dito hindi pa ito nag-iba itong IP address na to, pero pag pinindot natin yung reset doon sa Node MCU is babalik yan. Magiging 10.0.0.5. So, ayan, kita nyo, nagpalit na siya ng 10.0.0.5.
So, pwede na natin buksan yung ano natin, yung portal natin ay doon sa admin. So, yung gawin natin ngayon is itong hotspot ilalagay natin dito sa may this one. Yan. Copy na siya. So, yun yung portal natin. So, para hindi mag-iba yung oras natin dito, punta tayo dito sa may system, din SNTP. And dito, meron tayong ilalagay. Ito. Kopyahin nyo lang to. Yung primary. Copy. Then paste natin dito. Then yung secondary naman. Then apply. Ayan. So, dito sa queues, ang ginagawa ko dito ay tapos dito, palitan nyo to ng 10.0.0.0/24. Then dito, relimit ko is 500 M. Kayo nang bahala. Then, apply. So, dito, pag may magka-connect, dito siya ma-assign. So, tata dito sa hotspot, then user profile, open natin. And then dito, sa queues, parent queues, gawin ito, lagay natin sa hotspot. Ayan. So, kopyahin ko lang ito. Ayan. Kasi gagawa tayo ng para sa ating Telegram. Sa Telegram. So, copy lang natin ito. Then dito, palitan ko to ng pangalan. 151. Apply. Okay. Para to sa Telegram, guys. And then dito sa may IP system, scheduler, then yung script. Ayan. So, sa script, guys, open na natin yan. Then, copy. Dito, ika-copy lang natin ito. Copy. Then dito, paste lang. And dito sa to this, dito lagyan ko ng 151. Sa akin, nilalagay ko 151. So, dito naman, lagay ko 151. Then, apply. Then, dito naman sa monthly, copy. Then, paste lang. Naku. Dito, kayo na bahala. Pangalan. Dito, dapat lagyan natin ng 151. 151. Dito na naman tayo sa script.
copy. Dito naman sa 2D, copy lang natin. Then, dito, copy, paste. Sa unahan, gawin natin 1 by 1. Then, apply, okay. So, tapos na tayo dito sa may... So, punta naman tayo dito sa may hotspot. Hotspot. So, sa hotspot, sa user profile, dito may script tayo. Ayan. So, hanapin nyo lang itong daily. Ito. Daily sales. Tapos dito, palitan nyo to ng 1 by 1. Ayan. Pag, ayan, nalagyan ko na pala. Tapos dito naman sa, dito sa 2D income, dito lagyan nyo rin. Ayan. So sa monthly, meron din. Sa monthly, nilagyan ko din ito. Sa 1 by monthly. Then, sa baba, ito, 1 by monthly. So, yan lang ilalagay niya. So, punta muna tayo dito sa ating hindi pa. Then, ayan. Ayan, lumabas na. So, dito guys, admin lang ito. So, dito sa system configuration, kayo na bahala maglagay ng pangalan. So, dito lagay natin sa static. Then dito sa may local IP address 10.0.0.5. Then dito naman 255.255.255.0. Then dito 10.0.0.1. Yung din is 1.1.1. Then dito palit na 10.0.0.1. Dito naman lagyan natin admin. Ito yung sa MikroTik. Kung ano yung pag-login nyo dun sa MikroTik at password, yun din ang lalagay nyo. So, yung sa MikroTik natin is itong admin at saka yung password kung paano tayo mag-login doon. So, dito keep alive. Then, dito naman sa ating admin portal. Kayo na bahala maglagay ng password. Then, sa operator, kayo na bahala. And dito, gawin ko tong 5. And dito, 1. So, wala natin gagawin dyan. So, save. So, refresh lang natin ito hanggang bumukas yung ating So, dito mag-login tayo ulit, no? Kung ano yung ginawa natin kanina, yon din yung gagawin natin dito. Admin, tapos yung password nyo nilagay, kayo na bahala. Ayan.
So, yung rate, promo natin sa akin walang piso. Kayo na bahala sa inyo. So, sa akin yung 5 pesos is 2 hours. So, 120. And dito sa validity is 1440. And dito sa user profile, ayan, yung user profile natin guys, ito yan. Yung sa hotspot IP, then sa hotspot, then ito, ginawa din kanina. Ito yung kopyahan nyo, tapos paste nyo dito sa may user profile. Ayan. So lahat, lagyan nyo. Dito, 5 hours sa akin. And dito, 300. Then dito is 2880. So wala tayong data limit, no? So paste natin yung profile. Nandito naman sa wala akong 50, 20 yung nilalagay ko dito. So 20. Then ito 720. Then ito 5 this user profile, yun lang. And then dito sa may ayan 100. And then save lang natin. And save na tayo. Save na. And then so tingnan muna natin kung gumagana ba yung ating Telegram. Meron ba akong Telegram dito? Meron. Hindi pala naka-login. So, dito guys ay connect muna na tayo sa ating IP, sa ating EP natin. So, na-connect na siya, no? So, dito guys, ay type lang natin 10.0.0.1. Okay. Ayan, bumukas na yung portal natin. So, gumagana na yung ating ayan 20. So log out muna tayo dito. So sa MikroTik natin, open tayo dito. Ayan. Sunod natin gagawin is paano ba maprotektahan yung ating MikroTik.
So, yung Mac. So, una natin gagawin ay punta tayo dito sa may interface list. Add tayo dito. Then dito, mag-add tayo ng one protection. Apply. Then dito guys, since dalawa yung ating ISP, ayan, ISP 1, then apply lang. And add tayo ulit ng isa, Ether 1, Ether 2. Ayan. So, tapos na tayo din. So, dito sa may IP, then firewall, then sa filter rules. Sa chain natin guys, sa chain input, then sa protocol TCP, then sa destination port. Ito yung sa Mac, paano mag-block. And then 2561, 2561. Dito sa may interface list, hanapin natin itong one protection. Then sa action, drop natin. Then sa comment, lagay natin blocked Mac. Apply. Then copy lang natin. Then yung comment, alisin natin. Then dito sa may protocol, gawin natin itong UDP. Yun lang palitan natin. So apply. And okay. Then gawa tayo ng ulit para sa ating, so sa dito sa tools, ayan, sa Mac server. Then dito sa Mac Winbox server, gawin itong none. So apply sa Mac ping, uncheck natin. Okay. Then gawa tayo ulit, input pa rin sa protocol and this destination port. Ito yung sa Winbox scan block. Ito ang port destination port is 21, 22, 23, and then 8291, 80 443, and then 8728 8729. So sa interface list, one protection, then sa action, drop. So ito yung Winbox scan block. So apply. So pagka-apply natin, copy lang natin. Copy. Then comment, alisin. Then dito sa may general, palitan natin ito ng UDP. So, yan lang. Apply. Yung mga ports, destination port nga pala dyan, ay nandito sa may saan ba yun? Kalimutan ko. Services. So dito yan, ito yung mga ports na sinasabi ko kanina. So uncheck lang natin, ay disable lang natin ito. Itong Winbox, huwag natin gagawin kasi pag disable natin yan, hindi na tayo magkakonect. Ayan.
So, tapos tayo dyan. Gagawa tayo ng isa para sa ating neighbors discovery. So, sa chain input, so sa destination port is 567. Then sa end interface list, ito yung sa one protection. Then sa action is drop. Apply. Then copy lang natin. Comment sa general UDP and then apply. So yan, yung lahat yung pag-block ng ating Tapos ito, iangat natin ito sa taas. Yan. So, dito sa IP, neighbors, then dito sa discovery settings, gawin ito nitong none. Apply. So, pag disconnect natin ito, ayan, disconnect natin. Wala na po siyang discovery. Ayan, wala na po siyang makikita. Ang tandaan nyo lang, it is itong IP address. So, ang IP address dito is 10.0.0.1. Then, yung password nyo. Ayan, yung password. Ayan, okay na. So, dito guys, gagawa tayo ng scheduler uptime. Copy lang natin. And then dito, sa may script, ito yung lalagay natin. This lang. Tapos ito namang restore. Yung restore niya. Copy. So, dito naman, ayan. So, ito naman, ika-copy natin. Copy. Paste lang natin dito. Apply. So, dito guys, yan nakikita nyo, naka-under na siya dito sa may hotspot na ginawa natin. Lahat po ng client ay doon pupunta.
So hanggang dito lang guys, salamat sa panonood at sana ay meron tayong natutunan sa ating tutorial. So God bless and salamat.